Hello mga katuhog, and for today's video ay tuturo ko kung paano i-crochet itong tote bag. So for the materials, gagamit tayo ng 8-ply milk cotton yarn na bulky, 6mm crochet hook, plastic canvas, D-rings na medyo malaki at magnetic snap buttons, resin bag strap, scissors, and yarn needle. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe for more upcoming tutorials. Ito po yung milk cotton yarn na sinasabi ko na 8-ply. Bulky siya, up to 9mm crochet hook ang pwede mong gamitin. In my case, ang gagamitin ko is 6mm. Of course, gagamit din tayo ng scissors. Mag-start tayo by working a foundation chain. Gawa muna ng slip knot at mag-chain 19. Ipapakita ko yung susunod na gagawin sa next clip. After natin mag-chain 19, mag-work tayo ng second double crochet into the 5th chain. Kasi yung chain 3 na iniskip natin mag-count as 1 double crochet. 1 double crochet into each of the next chains except dun sa last chain kung saan ay mag-work tayo ng increase. Yun bale ang mag-form ng oval shape pero maliit lang kasi nasa round 1 pa lang tayo. Kaya maglalagay tayo ng 6 double crochets dyan sa dulo ng chain. Pagkatapos nyan ay magtutuloy lang tayo mag-work ng 1 double crochet dun sa kabilang side na. Habang nag-work tayo ng 6 double crochets, mapapansin nyo rin na medyo lumuluwag yung stitch. Hihilahin nyo lang yung buntot niya para sumikip. And then, once makapag-work na tayo ng 6 double crochets, mapupunta na tayo sa kabilang side. Sa next available stitch, mag-work ulit tayo ng 1 double crochet sa katapat na stitch until makarating tayo dun sa dulo. So, 1 double crochet into each stitch. Dun sa dulo naman, dun sa may chain 3 and 1 double crochet, mag-work lang tayo ng 4 double crochets para makompleto ang 6 double crochets in total. Dito sa round na to, 6 double crochets ang increase sa bawat dulo or sa magkabilang dulo. Slip stitch dun sa third beginning chain na nag-count as 1 double crochet. After that, for round 2 naman tayo, mag-work tayo na increase sa bawat isa sa 6 double crochets. So after chaining 3, 1 double crochet into the same stitch, 2 double crochets dun sa susunod, and then 1 double crochet into each of the next double crochets. Mag-work tayo na increase once makarating tayo dun sa una sa 6 na double crochet na increase ng round 1. So, increase dun sa bawat isa sa 6 double crochets. So, bale, magkakaroon tayo ng 12 double crochets in total. Bale, sa round 2, pinalalaki natin yung ating oval base. Bale, hanggat naglalagay tayo ng increase sa next round, pinapalaki natin yung ating oval base. After nang mag-work ng increase, ituloy lang natin ang pag-work ng individual double crochet stitches. Ngayon, dun sa kabilang dulo, kung saan meron tayong increase, mag-work ulit tayo ng increase. Bali yung last 4 stitches, mag-work tayo ng 2 double crochet sa bawat isang doon na stitch. Siguraduhin lang na tama ang bilang ng increase para maganda ang form ng ating oval base at hindi tabingi. Kasi pag kulang ng stitch, hindi na maganda tingnan. To end the round, mag-work tayo ng slip stitch on the third beginning chain. So, tapos na ang ating round 2. Sa round 3 naman ay hindi ko na ipapakita kung paano ko gawin. Pero mas madali lang kasi kung saan kayo nag-work ng increase sa previous round, doon lang din kayo mag-work ng increase. So, sa bawat 2 double crochets, 2 double crochets or increase sa bawat double crochet na increase ng round 2. So, ganun lang yon para mabuo nyo ang oval base. Bali, 2 piraso ang gagawin natin at sa next clip, ipapakita ko naman kung paano natin i-join. Itong nauna kong ginawa, after slip stitching, chain 1, cut off nyo yung yarn. Doon sa pangalawang oval piece na gagawin natin, hindi na tayo mag-fasten off or magka-cut ng yarn. Kasi i-join na natin ang 2 oval piece at lalagyan natin ng plastic canvas sa gitna. So sa paglalagay naman, yung wrong side dapat nakapaharap doon yung ating plastic canvas at ito yung nasa labas.
Tapos, ipapatong natin yung isa at yung right side niya dapat facing up. Ang gagawin ko, i-join ko muna yung halos kalahati bago ko ilalagay yung plastic canvas. Now, sa slip stitch ko doon sa third beginning chain at doon sa kabilang stitch. Dapat naka-align yung mga stitches para hindi siya tabingi. Pwede kayong gumamit ng stitch marker para masigurado nyong sakto lang ang pagkaka-join nyo sa dalawang piraso. After nyan, i-slip stitch natin. Chain 1 at mag-work tayo ng single crochet into the same stitch. Ngayon, i-align natin yung parehong stitch na magkatapat at mag-work na naman tayo ng 1 single crochet. Itutuloy lang natin yan hanggang sa makarating tayo sa kalahati nitong oval piece natin. Sa pag-work naman ng single crochet stitches, ang ginagamit kong technique ay yung mag-yarn under. Yung ginagawa tulad ng sa mga amigurumi projects para tight ang stitches. At makikita nyo na every join, straight lang yung lines niya. Lalo na yung may trace ng join niya, pero straight lang, hindi slanted. At the end of the round, mag-work tayo ng slip stitch sa ibabaw ng single crochet. Chain 1 for the next round, 1 single crochet into the same stitch at mag-yarn under tayo. Mag-work tayo ng 1 single crochet into each stitch around hanggang round 27 yan. Nagpalit nga pala ako ng color sa round 17. So, ganito lang ako mag-change ng color. After kong i-cut yung brown na yarn, bale, insert ko dun sa loop, tapos dun sa first single crochet, and then insert ko yung bagong yarn, at bale, pagbubuhulin ko yung dalawang ends ng dalawang yarn, at itutuloy ko lang ang pag-work ng single crochet. Chain 1, 1 single crochet into the same stitch, and then 1 single crochet into each stitch around. So, dun sa next 7 rounds, magenta na color naman ang ginamit ko. And then, sa next 7 rounds, bumalik ulit ako sa color brown. After nito, kakailanganin na natin yung D-rings ilalagay natin sa dulo. So, ito yung D-rings. Medyo malaki siya. Ito naman yung resin bag strap na mabibili online. Merong mas mahaba dito. Ito siguro nasa 60 cm ang haba niya. Pang shoulder bag siya. So, maganda siya. Mukhang matibay. At ilalagay ko na ng link kung saan pwedeng mabili. So, kailangan nyo lang tansyahin and dapat medyo pantay siya dun sa dulo ng ating oval base para hindi siya tabingi. So, nag-work ako ng 5 single crochets around para mai-attach ko yung D-ring. So, gusto ko secure ang pagkakakabit niya. Kaya pinagkasya ko sa 5. Ilalagay ko na lang din ang size ng D-ring na ginamit ko. Silver D-ring yan. So, sa dulot-dulo ko ilalagay. So, sa magkabilang dulo, ito naman yung pangalawa. So, mag-work ulit ako ng 5 single crochets around. Medyo tricky lang ang paglalagay ng D-rings kasi minsan nasa trial and error din. Dahil itong pagkabit ko ng D-ring na to, nilagay ko muna yung strap after testing kung okay ba yung pagkakakabit, hindi ba siya tabingi. Di ba nilalagay natin sa dulo yung D-ring? So, dapat katapat niya yung dulo ng ating oval base. And, chine-check ko pa rin. Nilalagay ko muna yung handle. Tinitignan ko kung okay ba at hindi tabingi pag nakalagay na yung handle. After that, yung last 4 rounds naman, puro single crochets ulit. And then, for the edging, nag-work ako ng slip stitches around.
Once done, kakat off na natin ang yarn at syempre i-weave in natin yung ends. Ganito na siya ngayon after maikabit natin ang ating D-rings. Dapat katapat niya yung dulot-dulo ng oval base para hindi siya tabingi. Sa pag-install naman ng magnetic snap buttons, gumamit ako ng Indefill 4-ply yarn. After making a magic ring, nag-chain 1 ako and then nag-work ng 6 single crochets into the ring. After nyan, i-close na natin. And then slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin. In my case, nag-work lang ako in spiral round dahil up to round 2 lang naman siya. So for each stitch, mag-work ako ng 2 single crochets into each. Ngayon, after nitong round na to, chinek ko kung kasize ba niya yung magnetic snap buttons. At nung medyo malaki lang ang size nito dun sa magnetic snap buttons, ang gagawin ko is ididikit ko yung washer dito. So, bale, after kong idikit, saka ko naman itatahi doon sa bag. Ito yung ginawa ko na lang para hindi ko kailangan maglagay ng cover. Kasi pag in-install ko directly dun sa bag, kailangan ko maglagay ng cover niya. Kasi makikita yung washer sa harap. Instead na ganon, dito ko na lang siya kinabit. Dito sa round piece na ginawa ko, 2 piraso. Tapos, insert ko itong may prong and then yung washer dyan. And then, gamit ang pliers, ibe-bend natin para ma-secure natin ang magnetic snap buttons. So, ito na yung pangalawa. So, ibe-bend ko siyang ganyan. At pagkatapos, saka ko siya itatahi dun sa bag para hindi makikita yung likuran niya. Yan. After tinahi, eto na ang itsura niya. So, pwede nyo ring install directly dun sa bag. Kaya lang, i-cover nyo yung harapan ng bag kasi makikita yung washer niya. So, in my case, hindi ko na kailangan gawin yon kasi nga, kinabit ko muna siya doon sa maliit na bilog. And then, after nyan, we're done. Ganun lang kasimple yon. Kung gagamit din kayo ng resin strap, you can buy it online. At mas elegant siya tignan if you're gonna use that. Kung hindi naman, pwede kayong gumawa ng strap at marami akong tutorial ng iba't ibang klase ng strap kung gusto nyo na crochet din ang strap. So, ito na yung ating finished product. Hindi naman siya nag-stretch after malagyan ng gamit. Of course, kailangan lang yung hindi masyadong mabigat. Thank you so much dun sa mga nanood nitong tutorial na to. And kung may tanong lang po kayo don't hesitate to ask. Don't forget to subscribe for more video tutorials. Marami po ako nakahanda na mga gagawing projects na babagay for the summer season. See you sa next video!